Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Bob De Luna. At tayo po manay magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Preso Kristo upang tayo patuloy patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Opo, dakilang mapagpala, mambanal sa langit, sa mga pangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Preso Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa buong nandalanin ng taong nilangsan, aming minamahal ginagalan ng Pastor Evangelista, Wilder Almeida, and Papa o God, isa pa kami nagpupunin kapasalamat sa bawat yugto na aming banalagawan, pinagparti lang isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, pagkabad naman ng pasampisipensa, patuloy ko na sa amin, sa tutuwin o Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, isa pa kami buong pagpakumaba, himin ang kapatawaran sa lahat ng gawa namin pagkukulang, pagkakamali pagsalan sa balang kalooban, patawan pa sa amin, o Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng spiritual pala, at simple ka ba na anam intindihan, ibig ang mga pagawa, mafisinan, matatihan, ito amin samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance of thoughts and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness on all of you. This we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Preso Kristo at unang-dikit sa lahat, ako nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Preso Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala, and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, the end-time problem of God, beloved sa mas mamala pastor, and we always treasure and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Luis Almeida, and greeting as well to all the beloved children, the whole Almeida family, sa lahat po ng ating minamahal iniibig ng mga kapatid, mga kapamanggawa, sa lahat po ng ating miniibig ng mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po ng ating mga beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith, sa mga anak, beloved Minister Willie James Almeida Jr., beloved Post, beloved Tin, sa mga anak, sa lahat po ng ating iniibig ng mga kapatiran, buong mundo na kung saan nakantabi sa ating live streaming source ito, magandang hapon po and welcome to the real family of God. Amen. Everybody should praise the Lord. Mga iniibig, Biblia mismo nagsasabi na kailanman, mga iniibig ko, ay walang nakakaalam sa mangyayari sa araw ng bukas. Kahit sabihin natin na tayo po ay pumunta pa ng ibang lugar, ibang bansa, upang tayo magtrabaho, kumita, subalit, mga inibig ko, ang banal na kasulatan mismo nagsasabi na hindi natin alam kung ano ang ilalabas sa araw ng bukas. At tayo po ay inahalin tulad lamang sa katulad ng isang singaw o vapor. Kaya kung atin mo na mababasa po dito from the Gospel of dito sa Epistle of James, chapter 4, 13 up to 14, kaya lamang po Santiago 4:13 hanggang 14. The book of James, chapter 4, verses 13 and 14. Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year, and buy and sell and get gain. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. God bless you po sa Tagalog. Santiago Kapitulo 4, versikulo 13 at 14. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparong kami sa gayong bayan. At titira kami doon, 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngay hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw, sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Ang mahal na panumapala sa kanyang banal na salita. So dito mga inibig ko, Biblia mismo nagsasabi na walang sino mang tao ang nakakaalam sa ilalabas po sa araw ng bukas. Hindi natin alam kung ano po yung mangyayari, mga inibig ko. Kaya nga tayo po inahalin tulad lamang, ang tao po inahalin tulad, mga inibig ko, sa isang singaw o yung vapor o usok sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdaka po ay napapawi. So ganyan po yung buhay ng tao, mga iniibig ko. Parang yung halaman na ito, mga iniibig ko,
Binili mo ng press, mainibig ko, sa mga ilang araw lamang, pag hindi mo yung diniligan, mainibig ko, yan po ay namamatay, nalalanta, mainibig. Kaya nga, yung buhay na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, na ito po'y ating pahalagahan at ating pong pagkaingat-ingatan, na dito hindi nagkulang ang ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, ang sa pangalan ng mga Bible sa ating beloved Honorable San Pastor Evangelist Almeida, na tayo po'y maglingkod ng buong katapatan without any mental reservation, but rather with open heart. Maglingkod tayo with fear and trembling, manibig ko. Isagawa ang lahat ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maglingkod tayo ng buong katapatan, manibig ko. Gawin natin ang lahat ng kahutulan ng ating pong pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang buhay po ng tao, manibig ko, ay hindi natin alam, manibig. Malakas ka ngayon, bukas mababalitaan mo na lamang, wala na, manibig ko. Kaya nga itong buhay na ibinikalubsan na atin ng ating mahal na Panginoon, habang tayo may lakas, habang tayo po ay may hininga, paglingkuran natin ng 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kailangan tayo pong lahat ay handa, manibig ko, sapagkat lahat po ng tao po ay mamamatay, manibig ko. Nasabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto men once to die, after this the judgment. Tinagda lamang minsan sa tao, mga inibig ko, ang mamatay pagkatapos ito po ay ang paghuhukom. Kaya nga napakahalaga na tayo po ay laging handa sa tutuwin na mga inibig ko. Kung kuhanin man ng Diyos ang ating hiram na buhay na ito, tayo po ay nakakatiyak sa kanyang pangako na buhay na walang hanggang. Amen. Praise God. Kaya mga inibig, habang tayo ay may lakas, ganapin natin ang lahat ng kahatulan, kautusan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag yung urong-sulong na paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Kung tayo po yung maglilingkod, ibigay na po natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dumating man ang araw na yan, may inibig ko, ay nakakatiyak tayo, may iniibig. Lahat naman tayo po ay nagdi-desire. We are aiming the rapture of the church na tayo po yung makasamang buhay na kukuhanin ng ating mahal na Panginoon. Subalit, Biblia mismo ang nagsasabi, may inibig ko, na walang sino mang taong may kapangyarihan upang pigilin ang kamatayan. Ano po sabi dito from the book of Ecclesiastes, chapter 8, verse 8, kanila naman po. Amen. Praise the Lord. From the book of Ecclesiastes, chapter 8, verse 8, there is no man that had power over the spirit to retain the spirit, neither had he power in the day of death. And there is no discharge in that war, neither shall wickedness deliver those that are given to it. God bless you, Pastor Tagal. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 8, ang talata ay 8. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Amen. God bless you, Pastor. Praise the Lord. So napakaliwanag, mga inibig ko. Walang sino man kahit may kapangyarihan na tao sa mundong ito, mga inibig ko, ay may kakayahan na pigilin ang kamatayan, mga inibig ko. Kaya kung dumarating sa tao, mga inibig ko, na biglang nabalitaan natin na namatay, mga inibig ko, ay sila po ay itinakda na ng ating mahal na Panginoon. Wala na dapat tayong tanongin, mga inibig ko, sapagkat pag oras mo na, mga inibig ko, kahit ikaw ay napakalakas, kahit wala kang karamdaman, kahit saan ka nandoon, kahit nga natutulog lang, mga inibig ko, ay nabalitaan mo na lamang na kinuha na ng ating mahal na Panginoon. Kaya wala po tayong dapat itatanong, mga inibig ko, kung ang tao po ay namatay, sapagkat Biblia mismo nagsasabi, pag itinakda ka na, ang yun na lamang antayin ay yung paghuhukom ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit tayo na naturuan ng aral at pangangaral ng propeta ng Diyos
na tayo po'y kinakailangan laging handa sa ganitong mga pangyayari, mga inibig ko. Ano man ang mga mangyayari magaganap sa mundong ito, kinakailangan na tayo po'y laging lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Panghawakan natin yung kaligtasan, yung ating pananampalataya ni pinagkulob sa atin ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Isang mga madulubhasang doktor, sasabihin, 3 buwan na lang ang buhay mo. Imbis na tumagal pa sana yung buhay ng tao, dahil kinabahan na, inabot tuloy na 1 araw lang, patay na, ninervyos. Oh? Sa mga napakinggan natin mga testimonyo sa lugar na ito, sa ating banal na gawain, merong mga tinaningan ng 3 months, 2 buwan, 1 buwan, isang oras pa, mayroon pang 1 oras, minibig ko. Subalit, yung mga doktor na nagtaning na yun, minibig ko sila nagugulat. Oh? Sapagkat, maalala ko yung ating patutunan natin, beloved Sister Collie Manalo, may inibig ko, sa kabag naman pa noon, talaga naman pong, ang sabi ng doktor, 1 oras lang ang buhay. Sabi doon sa mga loved ones. Kasi noong mga panahon na yun, talagang hinahabol niya na yung kanyang hininga at sobrang payat ng ating mahal na kapatid. Pero bago dumating yung tinatawag na kamatayan, mga inibig ko, yung ating mga masisipag na mga kapatid na humahal sa mga hospital, sa mga bilanggo, mga inibig ko, siya po ay nabahaginan ng banal na salita ng Diyos, siya po ay pinatanggap at tumanggap sa oras na yun, nagsumamo sa ating dakilang sa buhay. Yung doktor na nagsabi ng 1 oras na ang kanyang buhay, after 3 hours, bumalik. Laking gulat niya. Nung makita ating beloved sister, mga inibig ko, ay nakaupo at kumakain na ng lugaw. Palakpakan mo ating pinakamamahal na panahon. And that was 1992, kung di ako magkamali, mga inibig ko. Nung taon na ngayon, 2022 na, mga inibig ko, mahigit 30 years na, idinagdag sa kanyang buhay sa kahabagan ng ating mga napanahon. Ating beloved sister Judy Mancera, tinaningan din ng ilang buwan, mahal na kapatid? 4 months, mga inibig ko. Pero nang sila po'y tumanggap at maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Kristo, yung nagtaning na doktor, una pang namatay. Ganon ding sakit, colon cancer, may inibig ko. Kaya dito makikita natin, may inibig ko, walang sino mang tao na may kapangyarihan pigilan ng tao at hindi mo pwedeng sabihin na ang Diyos lang po ang pwede pong magsabi niyan, may inibig ko. Pag tinuldukan ka na ng ating mahal na Panginoon, ay talagang doon ka na. Pero mas maganda, may inibig ko, na ang mga tao ay makalapit at maglingkod sa ating mahal na Panginoon, umiwas sa mga gawang masama, manibig ko, upang kung dumating man yung tinatawag na kamatayan, sila'y handang haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Ang tanong, where are you going to spend your eternal life? Sapagkat 2 lamang po ang pupuntahan ng tao, manibig ko, langit at ang impyerno, kapahamakan, manibig ko. At lahat naman tayo ang pipiliin natin, langit, walang pipili ng kapahamakan, may inibig ko. Kaya basahin na lang po natin sa English to, may inibig ko, from the Gospel of St. Luke, chapter 16, verses 20 up to 31. Kindly po. Book of Luke, chapter 16, from verse 20 up to verse 31. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets. Let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent.
And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, the one rose from the dead. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Doc. Everybody say, praise the Lord. So dito makikita natin, mga inibig ko, dalawang nilalang ito. Isang mayaman at isang mahirap. Yung mayaman ay talagang lahat ng mga kariwasaan sa mundong ito ay kanyang naranasan lahat. Subat sa bagay ang kanyang nakaligtaan ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Samantalang yung mahirap na umaasa lamang sa dulang ng mayaman at meron pang sugat, hinihimuran ng asong kanyang sugat, subalit nandoon ang kanyang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabay silang namatay, mga inibig ko. Yung mayaman, andun siya sa lusak ng pagdurusa. Naghihirap siya doon, mga inibig ko. At yung mahirap, mga inibig ko, bagamat siya naghirap sa mundong ito, subalit, doon naman sa piling ng ating mahal na Panginoon, ay inaaliw na siya roon, mga inibig ko. Kaya nung sabi ng mayaman, pwede bagang suguin mo siya, Lazaro, dito sa akin, at yung kanyang daliri ay kanyang itubog sa tubig at ilagay niya sa aking tanga, sapagat ako'y nag-aalab sa matinding init dito. Anong sabi ni Abraham? Sabi, hindi pwede sapagat merong naka-engulf dito, merong boundary. Yung mga nandyan, hindi pwedeng pumunta rito, at yung nandito, hindi rin pwedeng pumunta riyan. Sabi nga, pwede bagang suguin mo si Lazaro sa aking mga kapatid, sapagkat meron pa siyang 5 kapatid. Kung ano yung ginagawa niya nung siya nabubuhay pa, yun din ang ginagawa niya sa kanyang mga kapatid. At dito makikita mo yung pag-ibig ng mayaman na ito doon sa kanyang mga kapatid. Na ayaw niyang mapunta doon, nakatulad niyan sa lusak ng pagdurusa. Mga inibig ko. Kaya sabi niya, suguin mo para kung ang isang patay ay magpakita ay sila'y maniniwala. Subalit anong sabi sa kanya? Na maliban na sila'y makinig kay Moses sa mga propeta, sa mga totoong mga ngaral ng Diyos, manibig ko, sila po, manibig ko, ay kailanman hindi sila mga liligtas, hindi sila maniniwala. At isang patay bumangon, maliban na sila makinig. Kaya nga napakahalaga ng salita ng Diyos, yung ipinapangaral ng propeta ng ating mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, preaching the gospel of Christ with power and anointing, mga inibig ko, na dito lumalaki yung mga tanda't himala sa lahat na magtitiwala sa sampalataya sa ating pinakamamahal. Lahat tayo na nagtiwala sa sampalataya, isinagawa, pinahalagan yung buhay na pinagulungog sa atin ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo nakaranas ng pagkapalang physical, material, lalo tigis spiritual nagpapala. Yung mga napakinggan natin mga patuto kanina, mainibig ko, talaga nandun yung grabing pag-ibig nila sa Diyos, mainibig ko, isinagawa ng 100% kalooban ng mga Panginoon. O isipin mo, mainibig ko, talagang itinatasa sila ng ating mahal na Panginoon. Mga unang sahod, binibigay nila, mainibig ko, yung kota nila, naaabot nila. Sa ganitong panahon na makahirap ka, makaabot sa kota ng sa sales, mainibig ko, subalit sa Diyos ay walang imposible. Palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. Lahat tayo'y nakaranas ng grabing pagpapala sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya yung buhay na pinagkalubos na atin, huwag po natin itong sayangin. At bilang ganti sa ating mabait na Diyos, ibahagi din po natin, ipatutuon natin na sa gawain ng Jesus, Miracle Crusade International Ministry, merong totoong pastor ng Diyos, merong totoong propeta ng ating malapan noon, na sa kanilang panalangin, pag-aayuno, pag-sakripisyo, pag ikay sumampalataya at maglingkod ng mong katapatan, marararapsan mo yung triple blessing na pangako ng ating pinakamamahal na panahon. Plus yung pambuhay na walang hanggan na kanyang pinangako. Bagamat nandito tayo sa panahon ng pandemya, manibig ko, ay talaga naman po ito'y, wag natin sabihin na ito po'y ganito na, maayos na. Ito po'y mga inibig ko, pansamantala lang po yan. Sapagat biblical naman po talagang darating tayo sa panahon na mapanganib, mga inibig ko. Kaya panghawakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga yung mga tao na iniibig ang salibutan ito, iniibig kanilang buhay, lalo sila nawawala. Pero pag ibinigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon, lalo yung lalawig. Ito yung reminder sa bawat sa atin. Ano po sabi dito sa John, chapter 12, verse 25, kaya lamang po. The Gospel according to St. John, chapter 12, verse 25. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Dito po sa Juan Kapitulo 12, versikulo 25. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawala nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan yaong buhay na walang hanggan. Palakpakan po ating pinakamamahal po ng kapatid mga kapatid. Everybody, praise the Lord! Kaya yung ating buhay na ito, mga inibig ko, kung minamahal mo ang sanlibutan ito, mga inibig ko, mawawala ang buhay mo
Pero kung ibibigay mo ang buhay mo sa ating dakilang Diyos na buhay, ito'y iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng ating minamat ginagana na Pastor Evangelista Will Almeida, alalahanin natin almost 22 years ago, ang Peace Mission sa Talipaw, Sulu, may inibig ko, yung unang mga taong nagpunta din doon, ang maganda rin ang kanilang layunin, pero sila yung nangamatay, may inibig ko. So, balit, pag ikaw na sa buong katotohanan at isinasagawa mo ang 100% banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon, may inibig ko, pag ibinigay mo ang buhay mo, lalo yang iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagtagumpay yung mga abusayap, may ibig ko maging mga military assault sa mga panahon na yan, at yung mga 21 sipadan hostages na ipinalangan natin minamahal ginagawa ng pastor, ito po isang pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangalan ng Diyos ay natanyag, may inibig ko, na meron Diyos na nagliligtas, meron Diyos na nagpapala sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag binibigay mo ang buhay mo sa Diyos, iingatan lalo yan ng mahal na Panginoon. Pero pag iniibig mo at minamahal mo ang sanlibutan ito, ang buhay mo, lalo yan mawawala sa iyo, minibig ko. Oh? Pero pag ikaw naglingkod ng buong katapatan, kung dumating man ang tinatawag na kamatayan, yan po'y pakinabang. Oh? Yung ikaw ay mawala sa mundo ito, na naglilingkod ka ng buong katapatan, inaantay mo na, andong na, nag-antay ka na lamang sa ating mahal na Panginoon. Sumalit yung mga hindi naglilingkod ng buong katapatan at ayaw maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ang kapahamakan ang nag-aantay sa kanila. Kaya kung meron man po tayong mga mahal sa buhay na nauna na, manibig ko, ay sila po ay pinagpahinga na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mapapalad ang mga Kristiyano na nangamatay sa ating mahal na Panginoon, sapagkat sila po ay pinagpahinga na ng ating mahal na Panginoon sa kanilang mabubuting gawa. Ngayon, ano po ay pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang yung buhay na pinagkaloob sa atin na ating mahal na Panginoon ay hindi po mababaliwala? Ano po sabi dito sa Book of Deuteronomy, chapter 10, verse 12, at ihanda na pong huling talata, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 up to 18. Kaya hindi po makita na po mga manugtog. The book of Deuteronomy, chapter 10, verse 12. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. God bless you po. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 10, ang talata ay 12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang hinihingi ng ating mabait na Diyos na buhay na dapat nating ipagkaloob sa ating mahal na Panginoon, na dapat nating gawin? Ibigin natin ng 100% ang ating pinakamamahal na Panginoon, ng buong puso natin, ng buong lakas natin, at ganapin natin, sundin ang lahat ng kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Habang tayo nandito sa mundong ito, gumawa po tayo ng mabuti. Ano yung mabuti? Magtapat ka, magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo na naging banal pag tayo po sa ating pananambahan, pag nandun ka na sa ibang bansa, sa trabaho ka na, kung ano yung ginagawa na sa libutan, yun din ginagawa. Huwag po tayong ganun minibig. Sapagkat yung tumawag sa atin ay banal, kaya magpakabanal tayo sa bawat uri ng ating pamumuhay. Magtapat tayo sa pagibibigyan natin 10 bagay at handog, sapagkat dito lalo tayong pagkapalaan na marami sa lahat ng utos. Ito po ang may curse, may sumpa. May inibig ko. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan. Lagi tayong nagpupuri, lagi tayong humahayo, may inibig ko. Ibahagi mo ang kabutihan ng Diyos at tayong nag-aayuno, lalo pa tayo na sa panahon mapanganib. Sapagat itong COVID-19 ito, mga inibig ko, ay talaga namang pong buti po yung buong mundo, mga inibig. At marami pang darating na mga salot, mga kalamidad sa mundong ito. Kaya tayo pinaghahanda lagi ng ating mahal na Panginoon. Amen, praise God. Kung hindi pa man tayo maisama sa rapture, at ikaw na may kinuha ng mga Panginoon, amen, praise God, at ikaw matapat na giling sa Diyos, aantayin mo na lamang yung pagtunog ng pakakak, sapagkat dito mga inibig ko, ano ang pangako ng ating mahal na Panginoon? Huling talata dito po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 up to 18, kali naman po, unang Thessalonica 4, 16 hanggang 18. From the book of 1 Thessalonians, chapter 4, verses 16, 17, and 18.
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so that we ever be with the Lord. Verse 18, wherefore comfort one another with these words. Amen. God bless you po. Dito po sa unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at ay pakakak ng Diyos, at ang nangmatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkakaroon tayo ng bubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Hallelujah. Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mga aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. Everybody praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Kristo, ating Ama sa langit ay muling bababa, mainibig ko. At sa kanyang pagbaba, mainibig ko, sa pagtunog ng pangkakanangin, mainibig ko, yung mga una nating mga Kristiyano, yung mga loved ones natin na kinuha na ating mahal na Panginoon, una silang babangon. Babangon sila, mga inibig ko. Nasabi dito, mga iniibig, hallelujah, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magagawin tayo ng bubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakilanman. Kaya't mag-aliwan tayo sa isa't isa sa salitang ito. Kaya napakalapit na ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Kaya anytime now, rapture will take place any moment, mga inibig ko. Yung ating mga loved ones na kinuha na unang ating mga Panginoon, atin din silang makakapiling. Kaya wag po tayong malungkot, mga inibig ko. Sapagkat lahat po tayo ay kukuhanin lubos sa mga pag tayo maglingkod ng buong katapatan without any mental reservation. Kailangan panghawakan natin yung kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko, na itinuro sa atin ng ating mga magulang sa mga beloved children. Kaya maglingkod tayo, mga inibig ko, ng 100% na paglingkod. Serve the Lord with fear and trembling, mga inibig ko. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, ano ang ilalabas ng araw ng bukas, hindi natin alam. At tayo hinahal tulad lamang sa isang vapor, sa isang usok, singaw, na sa pagdakay, sandali, ito'y nawawala, mga inibig ko. Habang ating inaawit ng papuring awiting ito, mga inibig ko, gawin natin panalangin ang awit nito. At sa lahat ay inibig ng mga paguham, we're inviting you to please come forward and accept our loving God in your heart. Tanggapin niyo po ng formal ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise God. Habang tayo po'y umaawit, amen, praise God, hallelujah. At habang binibigyan po ang taon sa Black Co Picture, Brother Joey Mancera. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Sa katulad ko na naghahangad, nagsusumikap, nagtitiis upang makarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. Amen. Hallelujah. Patuloy At po ang panyaya ang namin pasanin sa mga bisita, ay ating iyong live broadcast awit. viewers. Amen. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa'kin. Ang si Jesus ang siyang pag-asa ko. Ang tagumpay ko ay matatango kung magsusumikap at magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin
ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, Praise the Lord. Hallelujah. anong ligaya ang madarama? Do'y walang iyakan, anong saya ang makapili ka. Ang manalangin ay pagdalangin na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalangin na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Mga minamahal, ang langit ay para sa mga banal. Tayo dati-rati hindi na napabilang sa mga banal. Tayo po ay mga suwail sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ngunit maraming salamat sa pananalangin, pag-aayuno ng propeta ng Diyos sa huling kapanahunan. Inabot tayo yung tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Tayo mismo, dito pa lang sa mundo, sa ating pagtitipon, habang nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, saan ka man na lugar, nasa iyo ang banal na Espiritu, mundo pa lang ay parang nasa langit na. Wala kang katatakutang kasamaan. We fear no evil in these last days. Isa lang ang ating natutunan, yung magkaroon tayo ng lubos na takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binibigyan natin ang kahalagahan ng kaligtasang ito dahil ito po ang pinakamahalaga sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong magpabaya, mga minamahal ko. Sapat na po ang itinuro ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Gawin nating mahalagang bagay ito dahil tayo po, mga minamahal ko, ay nag-aantay na lamang ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Bawal ang maiwan sa rapture. Habang nandito ka, may buhay ka, bawal din ang magkasala. Ang kailangan, lagi kang handa, banal sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. At kasangkapanin tayo sa huling panahon. Bawat minuto, segundo ngayon, ang daming namamatay. Napapahamak sila. Ngunit dito sa atin, mga minamahal ko, yung mga ilan na kinukuha ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, payapang-payapa. At sinasabi nila, bago sila malagutan ng hininga, inihahayag nila, huwag kayong mag-alala, maganda ang aking kalalagyan. Kung nasa langit na tayo, mga minamahal ko, ano bang naroon sa langit? Kaligayahan, doon ay walang iyakan. Anong saya makapiling ang ating pinakamamahal na Panginoon? Kung dito, masaya tayo habang nandito sa banal na gawain. Damang-dama natin ang presensya ng Diyos. Doon mismo, mga minamahal ko, kapiling natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang mga naunang banal, wala tayong gagawin kundi magpuri sa ating dakilang Diyos. At ang napakaganda pang mensahe ng mga anghel doon. Ang sabi nila, kayo ay prinsipe at prinsesa ng kaharian ng langit. Ang iyong pinaglingkuran doon habang kayo'y nandun sa mundo ay ang hari ng mga hari. Kaya marapat lang kayo'y tawagin na anak ng Diyos. Narito kami nakahandang maglingkod sa inyo dahil ang iyong pinaglingkuran ay tapat
at makapangyarihang Diyos. Napakasarap palandamhin. Napakasarap na nandun tayo. Harap-harapan. Nandun kasama natin ang ating dakilang Ama. Kaya may mga ilan na ipinakita ang langit, mga minamahal ko. Hallelujah! Isang kapatiran natin dinala sa langit. Sino ang nandun na sumalubog sa Kanya? Ang ating beloved Mama Dear. Nagsabi, anak, ipinaintulot at ng Diyos na daling ka rito upang huwag na kayong mag-alinlangan. Ayoko nang bumaba. Ang sabi ng ating beloved Mama Dear, bumaba ka at ihayag mo sa iyong mga kapatid na malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sabihin mo kung anong ganda dito sa langit at patuloy na habang nandiyan kayo sa mundong kinagagalawan nyo, magpasalamat kayo. Magpuri sa ating dakilang Diyos sa buhay. Patuloy po tayo magpuri habang nararamdaman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang panalangin na'y pagpalain na magkarinig sa iyong piling at ang pasanin sa iyong bawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin na ikaw pawin. Pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay ikaw gawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po magsabing, Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, mga baguhan, maging ating live webcast viewers, kayo po ay pinagpala sapagkat alam namin po na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mismo ang siyang tumawag sa inyo, siyang nagdala sa inyo sa tunay na iglesia ng Diyos. Kayo po yung mga saksi, narinig nyo, mga buhay na patotoo kung paano kumikilos ang ating dakilang Diyos sa bawat tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyong narinig ang mga patotoo ng kanyang mga dakilang tanda, kababalaghan, mga himala, na katuparan na ipinangako ng Diyos sa banal na kasulatan. Kung ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, isuko mo ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw rin ay lubos na pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po magiging susi upang mabuksan ang mga pintuan sa langit at isulat ang pangalan mo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan pagsisihan mo ang lahat na iyong kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ni Jesus.
Ito ay nasa Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po hindi pagsanib ng bagong relihiyon o sekta. Hindi po. Ito po'y pagsakatuparan ng sinasabi ng kasulatan kung anong ginawa ng mga apostoles 2,000 taon mahigit na ang lumipas. Kaya ang bautismo po ay isinasagawa sa ating banal na gawain at kayo po'y i-assist ng mga manggagawa ng banal na iglesia. Naway maging dyan po sa ating mga live webcast viewers, magpabautismo po kayo upang lubos na ang kapatawaran ng iyong kasalanan. Ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magbabautismo mismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagdalo sa ating banal na gawain at naglilingkod ng tapat, nagsusumikap na sundin ang kanyang kalooban, ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika ay darating sa iyo. Kaya sa mga oras na ito, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang sariling tanggapagligtas, Diyos ng hari ng iyong buhay. Isuko po ninyo ang iyong buhay sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Sinasabi po ng banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Subalit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay mayaman sa kahabagan at handang magpatawad kung tayo lamang ay magpakumbaba sa kanyang banal na harapan. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo po, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Kami po ang manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na mala Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeda, ang huling propeta sa aming kapanahunan. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na isagawa na po yung pananampalataya at pagsisisi. Ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat, magpatuloy lamang po tayo, mga minamahal ko, ang Diyos. Siya mismo ang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magpatuloy po tayo at habang tayo naglilingkod, lalago ang ating pananampalataya, doon po lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng ating nais sa ating dakilang Diyos, idaragdag na lamang po. Unahin lamang natin siya
At anyayahan po natin yung mga unsaved loved ones, yung mga kaibigan po natin, mga kasama natin sa trabaho, invite them upang sila man din ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. God bless you po at tayo tuloy-tuloy na po sa mga ating mga pangangailangan. Prayer for the sick, ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Amen. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayo mga minamahal para sa lahat ng ating mga prayer request. Tayo po muna ay magsisi. Mapagpala po namin Diyos na mapangyarihan sa lahat pinakamamahal ng Panginoon Isus sa pangungunang panalangin ng aming beloved noble pastor, Evangelist Walde Estrada Almeda, your end-time prophet. Kami po ay lubos na nagpapangababa, nagsisisi, mahal na Panginoon. Sama kami na sumpungan sa mga pagkakasala, pagkukulang, patawarin mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na may sagwa po namin lahat mong kautusan, O Diyos, at maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik. At habang kami po ay nag-aantay sa aming katubusan, mahal na Panginoon, maggamit mo rin po kami sa napakalawak mong gawain sa pagligtas ng marami pang kalwa at lubos. Ang may pasasalamat, inaalay po namin ang dakilang pasasalamat, nagsugo ka ng totoo mong propeta. Amin na mahal kinigal, mahal pastor, kabalik at beloved mama and beloved children, mahal na Panginoon, narito kami lubos mong pinagpala, mahal na Panginoon, natanggap po namin ang totoong kaligtasan at buhay na walang hanggan at lahat ng pagpapala ay aming tinatamasa, mahal na Panginoon, nag-uuma po na biyaya sa aming buhay. Purihin ka, mahal na Panginoon, salamat po sa patuloy na kalakasan, mahabang buhay. Amin, mahal kinigal, mahal pastor, and all the beloved children, at patuloy mong binubuhos ang lahat na masagan pong biyayang spiritual, physical, material, pagpapal sa buong sambayan. Aming ginagawa magulang sa inyo upang patuloy na may pangaral ang nag-iisang ibanghel sa buong kinapal bago magbabalik, mahal na Panginoon. Thank you so much, Rich Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, banal na pangalan. Mami na mahal, ilihas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman, at isipin din po natin ating minamahal, kinigal, mahal na pastor, the entire prophet of the loving God, ang naglehas po sa ating mga minamaging sa ating mga labwa, sa lahat, mga kapatid na sa buong mundo. I-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo, sa mga pangyayang pangalan, sus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, cast out, poverty, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos, dakilang kapangyarihan pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat mga biyaya mo, mga dakilang mga tanda at kabalaghan, mahal na Panginoon, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal na lahat ng ating mga prayer request, tinugon ng ating mahal na Panginoon, simulang kaparaanan, mga minamahal, banggitin po natin ang 1,000,000 times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, galing sa ating mga puso, mga minamahal, ang 3 beses na hallelujah, praise the Lord. Sabay lukso, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, dearest Jesus! We love you so much, dearest Jesus! Hallelujah! 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo mga po idadako sa ating announcements for our beloved, the preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you, Prophet and Preacher, Brother Ralph Blanco. At mga banal, before our closing prayer through beloved Brother Johnny po, patuloy po ang banal na gawain po ng Jesus Miracle Crusade sa lahat-lahat po na ating minamahal mga tapat na mga mahal na kapatiran po natin. At higit sa lahat sa inyo po sa aming minamahal mga bisita po at sa ating mga baguhan, mga webcast viewers po, ang banal na gawain natin. This coming Friday po, ay, tayo po ay 1 p.m. up to 6 p.m. po. Same time din po yung ating Wednesday service po, 1 p.m. to 6 p.m. po. And this coming Sunday, maghapon po muli from 10 in the morning up to 4 in the afternoon po, mga minamahal ang ating pong live stream. At tayo po ay napapunod po through FB page and through YouTube po, mga minamahal. Everything's being flashed, mga minamahal. I-copy nyo po, kindly jot them down para inyo po, wag po kayo mawawala sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon sa ipo minamahal. Pinagpalamang viewers. Ang ating pong TV program po ay back to normal na po. Mga as it resumes this week po ay magiging Sabado na po, mga minamahal. Sabado na po ang ating pong TV program sa PTV4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour. Ating pong TV
program sa Channel 4. Atin naman pong radio program, yan po gabi-gabi, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi sa DCME, sa Radyo Uno for prayer and counseling. Maaari po kayong tumawag sa mga nagnanais po mag-request ng prayer or magpa-counsel po, 8372-9194 and 8375-1148. Ganun rin po mga minamahal sa mga nagnanais po magpadala ng kanilang po mga vows, pledges, and tithes and offerings sa ating pong church bank account. Yan po ay kabisado na po halos ang lahat sa Bangko de Oro po, sa BDO, Favorite Branch. The account name is Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, ito po isa pong savings account and the number is 000-3902-68577. Mga minamahal. Wherever you are, just as long as you have the connection po, right internet connection, mga minamahal, from the comfort of your own homes or offices po, you can send your offerings sa ating pong BDO Church account po, mga minamahal. Meron po tayong karagdagan na anunsyo po, mga minamahal. Excuse me lang po. At mga minamahal, sa mga ating minamahal na kapatiran po na if you have the time, kindly po, magsiyo po. Ngayon po, this week na po, last day na po ngayon ng week po para sa ating mga minamahal na kapatid na sumapiling na po sa ating pong mahal na ating pong tapat na kapatiran po, Sister mahal na kapatid po natin, Sister Baby Manzano. At isa rin po ang tapat na kapatiran po natin. Isa rin po sa katwa ating Banalagwain, ating mahal na Sister Mayan. Ito po nga, Sarmiento po mga minamahal. Bali, last day na po ngayon. Sa mga pwede po na pumunta po, you can go there mga minamahal. Kung meron po kayong time, mga minamahal. Sa iyo ng banal kusaran, let us grieve. Let us be joyful to them. Mga minamahal, talagang maligaya sila mga minamahal. And let us grieve with them na nag-grieve po tayo po. Isa lamang po sa katawan ng ating pong mahal po noon sa puno po nating dearly beloved and honorable person, the beloved family. Tayo na po ito may habang atin na po nga pinagkakalo po ang lahat ng panahon. Kaya po, let us all stand up and we give all the time for our closing prayer. Narito po my beloved co-preacher, beloved Brother Johnny Tinambunan. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Dr. Calarcon, mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis sa pangalan mo, aming pinakamamala pa Jesus, at sa una dalangin namin kagalang-galang, at pinamala Pastor, Evangelista Wildistrada Almeida, ang iyong propeta sa uling kapanahon na malapainon. Kami po ito puso na nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay na yung banal na gawain na pinagpalat linagisan. Maraming salamat po malapainon sa Ebanghelyo na kaligtasan na aming napakinggan at lalong higit sa lahat ang iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin na darama sa tuwi-tuwi na at sa aming pong pag-uwi. Gabayan mo po kami pag-ingatan, paratingin mo kami ng maluhati sa aming mga tahanan at ilayo mo kami sa lahat ng mga gawa ng kaaway at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangin pangalan ni Jesus. Amen. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my
Yes, I love you with love. Oh, I love you with love. Yes, I love you with love of the Lord. And I am the God that He led me. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed our disease. You are the Lord, our healer. Amen. Praise the Lord po. God bless you po kami lahat. Ingat po kayo sa ating pag-uwi. We love you all in the Lord. Praise the Lord.